Okay, magandang hapon. Sa ngayon ay makapanay po natin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council dito sa Noro UP Maguindanao del Norte. Walang iba kundi si Department of Head LDRRMO John Lloyd A. Kulubalang LPT. Okay sir, Thea from Medellin TV News Online. Kasama natin ang Barm News Online at iba pang media entity. So, unang-una sir, katanungan, maki-update kami about sa mga kaganapan dito na kasalukuyan mga aktibidades. Magandang araw po sa inyong mga nanonood at sa mga tagapakinig. So, ngayong araw po yung arrival ng mga delegates mula sa iba't ibang mga municipality sa Maguindanao del Norte. Sa katunayan, ang activity na ito is second Maguindanao del Norte Provincial Meet na gaganapin sa bayan ng UP po. So, ito po ay palaro ng MBHTE. Ganun pa man, ang lokal na pamahalaan ng UP, katuwang ang provincial government ng Maguindanao del Norte ay narito upang magbigay ng suporta sa programang ito. So ngayong araw po yung arrival ng mga delegates natin na tumatay ang sa estimation po namin is nasa 3,181 na mga delegates mula sa iba't ibang schools within Maguindanao del Norte. Okay sir, so ano po yung magiging papel ng MDRRMC sa mga aktibidades na mag-opening na bukas? Issue po ng executive order ang provincial government ng Maguindanao del Norte at inatasan ang municipality of UP na magtayo or mag-establish ng incident management team na siyang mangangasiwa doon sa plan event na to, lalo na pagdating sa mga management ng ating mga resources pagdating sa emergency medical services at sa security. Doon din sa executive order po ng province, ang provincial government, ang PDRRMO yung inaltasan na magiging Emergency Operation Center. So sa amin naman po sa local level, sa Municipality of UP, kami yung inaltasan na magiging Incident Management Team po. So since na malaking pagpupulong ito, malaking programa dahil provincial meet, right? Yes po. So gaano po ito kasiguridad sa ating mga constituents? Galing pa sila sa malalayong lugar. Series of meetings na din po and coordination meeting planning yung sinigawa ng ating local government unit and ini-ensure po ng ating security sector na safe po yung ating mga delegado mula sa iba't ibang lugar dito sa bayan ng UP. Okay. Sir, for the records po, ano na lang po yung mga pinaka-highlights na mga laro na gaganapin po sa Palarong Panlalawigan 2025. Apo. Bali bukas po, base sa schedule na ibinigay sa amin ng MBHTE, sa umaga po magkakaroon sila ng solidarity meeting. Doon mapag-uusapan yung finalization ng mga schedule of events. Pagkahapon po, bukas January 19, 1 p.m. magsisimula yung opening program through a parade around Noro Poblacion. Then on Monday, January 20 hanggang 23, yung game proper. Sir, ano po ang magiging impact nito sa inyo pong munisipyo? Actually, malaking impact nito sa aming municipality sapagkat yung mga, siyempre kapag maraming tao na bumibisita sa isang lugar, kahit pa paano is yung mga business establishment namin is kung tawag dito, tumataas yung pagdating sa economics namin. And ganun pa man, isa ding malaking responsibility sa part ng LGU na dapat ma-ensure natin yung safety ng ating mga bisita. Siguro sir, ano po yung naging sikreto ng Noro UP upang dito ulit ganapin ang Palarong Panlalawigan? Siguro nakikitaan tayo ng MBHTE ng Maguindanao del Norte Division ng tiwala na nakikita nila na yung peace and order sa bayan ng UP ay kahit paano ay maayos. Kaya siguro yun yung isa sa kino-consider nila na nakikitang dahilan kung bakit nandito. And nakikita, hindi ko din masasabi kung ano or sa aking palagay, sinisigurado ng LGU na sinusuportahan nila yung activity ng ating education sector. So, sino po yung mga participante natin, sir, and constituents?
So ang mga participants po natin ay composed of 5 zone mula sa 12 municipality po within Maguindanao del Norte. So sabi ko nga po kanina, meron tayong nasa estimated na 3,181 delegates na mga students and teachers. Maybe meron kayong pasasalamatan. Sino po ang una natin pasasalamatan? Siguro po kami ay lubos na nagpapasalamat. Ay pinaparating na lang po namin ang aming lubos na pasasalamat. Una-una sa aming mga partner agencies sa walang sawang pagsuporta para ma-ensure po yung safety, ma-ensure yung success ng event na gaganapin dito sa UP. And we also thank yung ang MBHCE sa pagpili sa UP na maging venue ng kanilang malaking event. And of course, the provincial government of Maguindanao del Norte for their support, no? Kasi malaki din yung support ng provincial government sa success ng event na ito. Ilang araw ko po ba sir gaganapin ang palarong panlalawigan para sa taon na ito? Starting ngayon po kasi arriba, so 18, 19, 21, 23. 6 days po. 6 days po ang total days ng event. So ano po yung inaasahan natin pagkatapos nitong palarong panlalawigan? Sa palagay ko, ang gusto lang naman po ng local government unit of UP is maging successful yung event. Walang mangyaring mga masasamang insidente, no? And makauwi ng safe yung ating mga delegates, lalo na yung mga bisita natin. Inshallah. So, maybe wala na kami ibang katanungan unless meron kang idagdag sa aming mga katanungan na kalimutan namin at your imparting words sa ating mga constituents and yung iba pang pasasalamatan natin sa pagbuo nitong palarong panglalawigan. Once again po, maraming salamat po sa lahat ng Upians and sana po, no, makipag-cooperate po yung mga kababayan natin dito sa Upians na i-ensure talaga yung pinaka-importante dito yung safety ng ating mga delegates. Okay sir, maraming salamat for giving Maraming us salamat opportunity. din po. Ayan po si Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng UP Maguindanao del Norte. Walang iba kundi si Department Head ng LDRRM, si John Lloyd A. Olubalang LPT. Maraming salamat sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.